Hello guys, it's me again, Mark Baragas, and welcome back to my vlog. For almost a month, wala tayong vlog. So now, tayo ay magbabawi. So guys, welcome to Bali, Indonesia, and we just arrived here sa Ngurah Rai International Airport. And we are going to the immigration. Yan guys yung unang-una nyo gagawin kapag lalapag kayo kahit saang bansa. Kailangan i-pass nyo muna or i-clear yung immigration, followed by yung mga SIM card, yung luggage, and then cash, and so on. Pero syempre, I will walk you through, so don't worry. First time ko dito sa Bali, Indonesia, so we'll see kung anong experience yung ibibigay sa atin. So dito guys, sa airport pa lang nila, alam mong nasa ibang bansa ka. Yung amoy, maganda naman, maganda yung ano nila guys, maganda yung kanilang airport. Tapos may mga, ano ba yan, mga statwa, mga statue. Dito guys sa immigration, syempre bawal yung ano, 'di ba? Bawal mag-video. So meron ditong dalawang line. Isang visa on arrival, mga hindi exempted sa visa. So check natin kung saan tayo. A few moments later. Doon sa kanina kinukuhaan ko, medyo nalito ko kasi merong visa on arrival, meron ding e-gates, tapos merong manual. So gagawin nyo guys, kasi exempted tayo sa visa, hindi nyo na kailangan pumili sa visa on arrival. Tapos hindi rin kayo pwedeng mag-e-gates unless nakapag-register kayo sa online. Merong silang tinatawag na online registration for e-gates eh. So ang ginawa ko, dumire-diretso pa ako. Ayan, yung pag nakita nyo na yung duty free, mismong sa tapat lang ng duty free guys, nandun yung mga manual, yung may mga immigration officers talaga na magtatatak, tapos tatanungin kayo kung ilang araw kayo, may mga basic questions lang kung ano gagawin nyo dito sa Bali and so on. Tapos yun, ngayon na, so medyo naging ano pa ako, naging syempre hindi natin alam, di ba, first time nga, so aalamin natin lahat yan. And dito kayo papasok sa duty free, dito rin kayo lalabas para i-claim na yung mga luggage nyo. Ayan, yung mga carousel for the luggages. And ang Cebu Pacific, in-announce naman nila na carousel number 2, so mamaya na yan. And sobrang bilis lang guys, wala masyadong tao. Time check, it is 8 o'clock AM. So yung immigration, ang bilis lang, pumila lang ako siguro mga 2 minutes. Tapos tinanong, kasi nga meron silang tatlong klase ng immigration. So yung visa on arrival, merong e-gates, which is mas mabilis naman yung e-gates, and then itong manual na immigration. Ayun lang oh. So yun, so at least alam na natin, di ba? Oh, mas maganda yung ma-experience natin para alam natin yung gagawin natin susunod. And syempre kayong mga first time din, ang mga nagbabalak pumunta ng Bali, alam nyo na yung gagawin ninyo. Ay, ang iingay na char. Ino na yung mga bata. So dito na tayo sa luggage counter or luggage carousel number 2. Ang ginawa ko pala for the SIM card, nag-purchase ako using Byte SIM. That's an eSIM guys. So hindi nyo na kailangang magpalit-palit pa ng SIM card para lang magkaroon ng internet. Nagamit ko naman na siya sa Hong Kong and Taiwan. I would say na legit and mabilis in fairness. Ang ginawa ko, kailangan nyo lang ng internet. Kailangan nyo kumonect dito sa Wi-Fi or sa free Wi-Fi ng Ngurah Rai International Airport. Saka nyo ma-activate yung inyong eSIM. Hindi ko na ituturo kasi meron na tayong walkthrough or guide kung paano bumili using the Byte SIM app at saka paano rin mag-activate at mag-install ng eSIM. If you want to use Byte SIM as well, you can actually purchase any eSIM all around the world, tapos may options kayong mamili kung ilang gig ang kukunin nyo or unlimited data based on your preferred number of states. Katulad ko, ang ginawa ko, kumuha ako ng 20 gig, good for I think 7 days. Though ano lang naman tayo dito guys,
medyo mabilisan lang tayo. Yon, if you are planning to purchase a Byte SIM guys, you can use my promo code and you will get an instant $3 off sa inyong purchase. After you claim your luggage guys, merong isang requirements si Bali na bago kayo makalabas, kailangan yung mag-fill out ng customs declaration. Parang yun sa atin din, may declaration. Doon ilalagay nyo kung ilang luggage yung dala ninyo or kung meron kayong kailangan i-declare. So magpo-produce yun guys ng QR code, which is yun yung kailangan nyo ipakita paglabas ninyo. Okay? So meron din dito, pakita ko sa inyo. If ever wala kayong idea or hindi kayo nakapag-fill out, ayan guys, so nakalagay dito, prepare your custom declaration. You can scan that QR code. Or again, kung hindi kayo nakapag-prepare, nung pumunta kayo dito, meron dito mga computers. Yan, pwede nyo gamitin yan. Tapos screenshot nyo na lang or take a picture yung QR code na mapoproduce ng mga computer na yan. And actually hindi lang yan, meron din dito sa kabilang side. Ayan. Tapos dito lang kayo pupunta to scan your QR code. So masasuggest ko guys, since marami pa naman kayong time, you can actually fill out the custom declaration 48 hours before you arrive sa Bali. Mag-fill out na kayo habang nasa Pilipinas pa kayo para hindi kayo ma-hassle once you get here, kasi ang sabi is medyo mahirap yung internet dito, medyo mabagal, pero hindi naman. Na-try natin makapag-install and activate ng eSIM using their Wi-Fi. So mabilis naman. Tapos ang sabi din is lalo na pag mga holidays or business hours yung mga dating talaga, marami kayong kasabayan. Grabing pila ng mga nasa PCs para makapag-generate lang ng QR code, para makapag-fill out ng custom. So yun na nga, huwag nyo nang hintayin makarating dito, i-prepare nyo na lahat ng kailangan nyo i-prepare. Okay, so lalabas na tayo guys. Papakita natin yung QR code. Ito yung itsura ng QR code, pakita ko na lang. And then pakita ko sa inyo yung guide kung paano mag-fill out. Make sure guys na legit website lang kayo pupunta, kasi maraming nagkalat na scam link regarding Bali Custom Declaration. Tapos at the end of the form, sisingilin kayo or need nyo magbayad. Please note that Bali Custom Declaration is free. Ilalagay ko na lang guys yung link sa pin comment at description para mabilis na lang ninyong puntahan. So ang website guys ay ect.beacuki.go.id. Ang first page niyo ay itong information of passenger where you need to put your personal information. Kasama na dyan yung hotel name and address, place of arrival, or yung name ng airport, flight number, and date of arrival. Once you're done, just click on next. Next page naman guys ay ang additional data. So for the number of accompanied baggage, di nyo ilagay kung ilan yung total ng bitbit yung bags and luggage. Regardless kung body bag man yan, small bag or backpack, as long as baseball, need nyo i-declare kung ilan ng total. For accompanied baggage naman guys, pwede nyo ilagay 0. That is for lost bags or stolen. And then sa baba naman ay kung ilan kasama mong family member. So if solo ka lang, then ilagay mo 0, then click next. Next page guys is about importing goods or item brought. Make sure na basahin nyo to guys at iwasan nyo rin magdala ng mga meat or raw products and other items na alam nyong illegal, dahil mahirap ma-hold ng custom lalo na pag nasa ibang bansa kayo. Either fine or worst come to worst, jail. So if ever feel nyo na wala naman kayong dala ng isa sa mga list na to, then make sure na naka-know lahat and click on next. For IMEI registration naman guys, if ever hindi naman kayo lalagpas ng 90 days sa pag-i-stay sa Indonesia, you don't need to register the IMEI of any of your gadgets. So you can skip this part and click on next. Ito yung last page guys na nagsasabing I hereby declare na naiintindihan nyo kung ano yung mga tanong at valid yung mga sagutin nyo. Kung satisfied naman kayo, then click send. After that, ito yung sample QR code na mag-generate at ito rin yung need nyo i-scan sa custom counter bago kayo makalabas. Katulad yan guys, may mga ilan na hindi nakapag-fill out. Ayan guys, so in-scan lang nila and then wala na. Sobrang bilis diba? Alam nyo, bago yung flight natin, nag-check na ako ng mga videos regarding Bali para at least pagdating natin dito, alam ko na.
So karamihan sa mga videos na nakikita ko actually mga foreigners. And grabe nila siraan yung Bali Airport. First is sobrang bagal din ng internet. Second is sobrang haba ng pila sa immigration. Third is sobrang tagal daw i-claim yung luggage. Tapos yung haba ng pila sa QR code kung mag-fill out kayo ng custom declaration using their PCs. Pero wala akong na-feel na ganun. And today is Saturday, guys. Usually, di ba, mga over the weekend getaway. Marami nagpupunta sa kung saan-saan. And walang kahirap-hirap. Siguro iba lang talaga yung mga-arte lang talaga yung mga foreigner na yan. So anyway, paglabas nyo guys kung saan kayo mag-i-scan ng QR code, yung custom declaration, marami na ditong money changer at saka mga money changer pa lang. So mamaya yung mga SIM card siguro sa labas. Pakita ko sa inyo. So, ang gagawin pa lang natin guys, I forgot to mention na magwi-withdraw din pala tayo. And ang mga Pinoy, nakikita ko sa TikTok is, ang sinasuggest nilang mag-withdraw sa ATM is itong BNI. I think ang wi-withdrawin natin guys is mga 4 million Indonesian rupiah. And dito guys, pag nag-withdraw kayo or pag nandito kayo, magiging milyonaryo kayo dahil sa pera nila. So meron ditong Mandiri, merong BNI, merong BRI. So yun yung mga money changers at saka bank na meron dito. So BNI tayo. Okay guys, dyan tayo mag-withdraw. BNI money changer. A few moments later. Yung BNI na ginamit kong ATM is 2.5 lang yung pinaka-maximum amount na i-withdraw niya. Madi-double charge kayo kasi nga parang nag-withdraw ako ng 2.5 tapos nag-withdraw pa ako ulit ng 2M. O diba? Lakas yayamanin. Tapos by the way, ayan, BNI tayo. Hindi na tayo nagtry ng ibang kasi ATM na ibang bangko. Pero I would suggest guys, kapag mag-withdraw kayo, piliin nyo yung may mga ganyan. May mga bangko, nasa loob ng bangko, or may mga security guard. Huwag yung kung saan lang na wala kayong kasama. Tapos, after ng mga money exchange, mga bangko dito, merong mga transportation services, merong mga SIM card services kung gusto niyo, and hindi na natin kailangan kasi nga easy peasy nakapag-activate agad tayo ng eSIM. And then meron din mga kainan, merong bilihan ng mga pasalubong, merong coffee shop. Ayan, pakita ko sa inyo. Iyan is SIM card, tapos ayan, shop, red and white wine, tapos merong mga bilihan pa doon. May convenience store, tapos SIM card, tapos sa taas merong Burger King, may mga kainan, and then may coffee shop. And I think babalik din naman tayo dito sa ating last day kasi dito ulit yung airport natin, going back to the Philippines. Tapos ayun, may mga SIM card pa rin doon, may SIM card dito. Pakita ko sa inyo kung magkano. Tapos meron din naman dito mga counter na nag-offer din ng eSIM kung gusto niyo. Pero yon, mas okay na yung yung ginawa natin na bumili na lang tayo para wala na tayong iisipin pa. Makikita nyo lang guys, may harang dito, hindi kayo pwedeng tumawid dyan. Sundan nyo lang yung itong nakalagay na Airport Ground Transport and Public Bus Service. Tapos meron ditong bilihan ng tubig. Magkano yung tubig dito? Ayan guys, so 28. Mahal ng tubig guys. Yung tubig na malaki na yun, siguro 1 liter, nasa 100 pesos. Doon na lang tayo. May mga convenience store naman, may Circle K. Not sure kung merong 7-Eleven, pero check natin. Yung amoy dito guys ng airport, yung amoy ng insenso, nakakatuwa. Diba sa yan, sa Binondo o kaya sa Chinatown, yan yung mga maamoy nyo. Meron ditong Starbucks, and then merong Johnny Rockets. Then yun na. Ito na guys, kung may mga sundo kayo o may mga transfer service kayong kinuha, yan, dyan maghihintay.
Nakakaloka naman to. Umikot lang tayo. Tignan nyo, doon tayo galing. Tapos harang ulit. And then iikot ulit. Talagang ano Ayan. So sige, puntahan natin yung mga yun. Ang gagawin kasi natin guys, mag-ano tayo, mag-grab. So actually 3 useful apps for transportation na ginagamit dito sa Bali is, first is yung Grab, which is same lang sa atin. Next is Gojek, and then third is Bluebird. So yung Bluebird guys is yung mga para taxi transport service. Tapos yung Gojek, mas mura siya compare sa Grab, which is mas maraming ano dito, yung Gojek na motorbike. And then syempre yung Grab, which is parehong-pareho sa atin. So stay muna tayo dito kasi I just want to parang feel, and I just want to enjoy yung feeling na nandito sa airport ng Bali. Dito guys, Klook. Kung may mga pinurchase kayo or gusto ma-purchase na mga activities sa Klook guys, ayan, may pinaka-area sila dito. And guys, kapag kukuha kayo ng mga activities sa Klook and magbubook kayo ng mga hotels, use my new promo code Mark Paragas Klook, that's one word. You will get an instant discount, of course. Sayang din, di ba? Kahit pagkano lang yan, gamitin nyo nang gamitin. Up to 5-time use yung code natin. So guys, it's 9:06 in the morning. Walang time difference ang Philippines and Indonesia. So ang gagawin natin kasi guys, ang check-in pa natin sa ating hotel ay 2 PM. So nasa 9 AM pa lang. Ang accommodation kasi natin guys from here is nasa 20 to 30 minutes lang. So sobrang bilis, di ba? So nag-iisip ako kung ano pwede nating gawin. Iniisip ko kung anong pwede nating libutin. So by the way guys, ito yung palabas. Ayan, makikita nyo dito maraming nag-o-offer or maraming sundo. Kung may mga services kayo, transport services, dyan yung sundo ninyo. Hanapin nyo lang yung pangalan ninyo dyan. And then, paglabas nyo, i-check natin. Ayokong pangunahan. Siyempre kasi may mga nakikita na akong mga videos. So ayokong pangunahan, okay? So wait lang nag-iisip ako anong pwede natin gawin. Iniisip ko kasi guys, pwede naman na tayong pumunta sa accommodation natin. Pero yun nga lang, sabihin natin pupunta at makakarating tayo din ng 10. Ang check-in is, siguro pwede tayong payagan mag-check-in ng 1 PM. So wala tayong pupuntahan. Pwede nating iwan tong luggage natin actually kapag nag-check-in na tayo. Tapos, meron akong mga kainan na nakita, syempre. Parang gusto ko rin puntahan para at least may maipakita ko sa inyo na where to eat here in Bali. Yung mga talagang Bali, authentic Balinese food. Ayan. Ayokong kumain ng fast food. Ayokong kumain ng hindi authentic. Siguro kape na lang muna. Actually, gagawin natin guys, mag-grab tayo going to our accommodation. Lalagpasan lang natin to guys. Tapos, papakita ko sa inyo, may stall ang Grab. Tapos, may lounge sila na doon kayo pwede mag-book or pwede kayo magpa-assist. Sila yung mag-book para sa inyo. Kung magkano yung rate na nandun sa app or sa booking nila, yun din naman, walang ano yun, walang dagdag, walang bawas. So parang i-assist lang talaga kayo para mag-book. Lalo na kung wala kayong mga wifi or wala pa kayong mga modem or internet, dire-diretso lang kayo guys, lumabas. In fairness hindi ako yung parang ay ito na yun, maganda yung airport nila, tapos hindi yung nasasabi mong ito lang, yung ganon. Though dito, wala atang mga airport lounge dito guys, mga airline lounges. Magta-try sana ako pag pauwi, kaso walang lumalabas. Sa Jakarta lang at sa ibang lugar, pero dito wala. Kasi parang maliit lang naman siya, pero international airport to Tapos since first time ko dito, na-enjoy ko. Syempre, ibang view na naman. And then, ibang culture, by the way. First time natin dito guys sa Bali, Indonesia. Syempre, we're gonna learn and we're gonna experience their culture kahit paano. Tapos, we're gonna experience yung mga tourist attractions na pinagmamalaki ng Bali. Wala akong maisip kasi ang aga pa. In fairness, may mga cutie-cutie dito na mga foreigner
Meron akong group, ayan, kukwento ko na lang. So guys, kapag pupunta kayo sa ibang lugar, mapa-domestic or international, mag-check kayo sa Facebook. Hanapin nyo lang, kunyari, lagay nyo lang Bali or Boracay, Siquijor, Siargao, or Thailand. Basta kung saan kayong lugar na pupunta, maraming groups for Pinoy sa Facebook. Yun ang ginagawa ko guys, sumasali ako ahead of time. Tapos nagbabasa-basa ako ng mga tips and guide na binibigay doon or pinopost doon, or yung may mga nagpo-post ng mga questions na possible same lang din ng mga questions ninyo. Magbasa-basa kayo doon guys, makakakuha kayo ng mga ideas and guide kung ano yung mga pwede nyo gawin. Merong time talaga na hindi mo makuha yung tamang sagot sa tanong mo, katulad nung sinasabi ko guys na ano po bang gagawin, ano po ba yung mga requirements pagpasok ng Bali, like aside from custom QR code, aside from immigration, meron pa ba kailangan ipakita, yung mga ganyan. May mga nagsasabi doon na kailangan mag-register sa visa site nila for e-gates access. Pero ito, I just witness na hindi naman kailangan. Tapos may mga part din doon guys, yung sabi ko nga kanina, na ang daming reklamo ng mga foreigner. Meron din kasi mga group guys na may halong foreigner. Ang dami nilang reklamo pagdating dito, lalo yung Bali Belly. Yung Bali Belly guys is ito yung binigyan lang nila ng maganda pangalan, pero other term ng Bali Belly is food poison. So sabi nga nila na wag kang iinom sa tap water dito, wag kang kahit even magtututbrush ka, gamitin mo mga bottled water. Kahit sa shower, wag mo daw tatangkaing inumin or mainom, kundi talagang sasakit siyan mo. Which possible kasi nga naman may mga kakaibang bacteria na hindi tayo sanay. Parang sa atin lang din naman, sanay tayo sa atin, pero dito kasi sa Bali hindi tayo sanay. Kapag medyo maa-RT yung mga tiyan ninyo or sensitive, huwag nyo nang itry. Make sure na mataas yung rating nung resto or mga food shops na itatry ninyo, para at least alam yung malinis yung isi-serve sa inyo. Plus wag kayong wag na lang din kayong tatanggap ng mga food or mga drinks na galing sa, like yung mga free drinks, kunyari bilang lang, may nadaanan kayo tapos ino-offer kayo o drinks or free taste, mga ganyan. And even sa mga bar, sa mga club, wag kayong tatanggap ng mga drinks. At saka wag nyo iiwanan din yung mga drinks ninyo, na kunyari kung magsi-CR kayo tapos habang nagpo-party, iniwan nyo yung mga drinks ninyo, pagbalik nyo iinumin nyo, wag na. So lalo na kung nasa ibang bansa kayo guys, make sure na safe pa rin kayo. Going back dun guys sa mga foreigner na nagko-comment, masyado nilang sinisiraan guys yung Bali, na kesyo ang lalayo daw ng mga tourist attractions, tapos yun nga yung Bali Belly, tapos grabe daw mang scam yung mga tao. Well, kahit saan naman, kahit sa Thailand merong scam, kahit sa ibang lugar meron din. So nasa sa kanila na yun guys, nasa sa inyo na yun kung paano nyo talaga may enjoy. Basta sulit yung inyong experience sa isang lugar o sa isang bansa na pupuntahan ninyo. In fairness guys, yung mga itsura ng mga Balinese ba tawag sa kanila, ang mga Indonesian, is most likely parang same lang sa atin. Kaya hindi mo malalaman kung Pinoy or Indonesian. So last look guys, Nguyen Rai International Airport before we head to our hotel accommodation. Ayan, mapapansin nyo sa gilid ko, ayan, maraming mga transport services na nag-offer dito. Tsaka kung may mga nakuha na kayo ahead of time, yan, dito yung mga nila, mga sundo. Basahin nyo na lang, check nyo na lang yung mga pangalan ninyo na nakapaskil dun sa mga hawak nila. Ito guys, meron convenience store yung Circle K. Tapos may nakikita ko na yung Grab Airport Lounge. Dito tayo pumunta. So again guys, hindi nyo na magiging problema kunwari kung wala pa kayong internet. Meron ditong Grab Airport Lounge. Sila na yung mag-a-assist para sa inyo. Tapos nandito meron ding SIM card. Tapos yun yung parking. Ayan guys, Grab Airport Lounge. Diba nakakatuwa? Meron din naman sa atin guys, merong part sa NAIA
Pag arrive niyo sa labas, tawid lang kayo. Meron ding booth ng Grab, pero hindi ganyan. Ito is aircon. Magkatabi lang pala to guys. Itong Grab. Tapos meron ding Gojek. O diba, may lounge. So check natin kung ano yung mas mura. Gojek or Grab. Gojek or Grab. Is this a Gojek? Yeah. Yeah. Can you check how much it will take to Ibis? Ibis Hotel? Yeah, Ibis Lijan. Oh, Lijan. Yeah. Ibis, yeah. Ibis? Yeah. Styles. Lijan. There. Lijan. Oh. Yep. Oh, Ligian. This for the price. Maybe you have Gojek app? Yeah, I do have. Yeah. I can give you discount. Oh, okay. You have discount, yeah? Okay. Okay, so this price plus 10,000 rupiah for the ticket parking fee, yeah? Oh. For the ticket exit. Alright. So, Finale I'll price just... 100. Alright. Thank you. You're welcome. Okay guys, so ang maganda sa Gojek, meron siyang discount kapag dito sa airport. Almost ano rin, 17,000. Nasa 50 pesos din siguro yon. So try natin kung pwede na tayong sumakay going there to our accommodation. If I'll book, I'll just wait here. Yeah. 5 to 7 minutes drive ready. Okay. So I'll just go ahead and click this one. You pay by cash? Yeah. Okay. You can wait inside. 5 to 7 minutes drive ready. A few moments later. So welcome to Ibis Styles Bali Lijan. So this one guys is also under Accor Hotel. So syempre, kapag nag-stay tayo sa mga Accor Hotel, feeling VIP plus, nag-earn tayo ng points para naman magkaroon tayo ng mga discount sa mga upcoming stays natin. Basta any hotel under Accor. So ito yung kanilang reception. And nakikita ko na guys, meron silang swimming pool. Pero syempre guys, mag-check-in muna tayo. Check natin kung mag-aalaw sila ng early check-in as early as 10:30. Pero I doubt. Kaya check natin mamaya kung ano pwede natin gawin. And syempre, we're gonna have a hotel tour and room tour sa ibang vlog na yun guys. So ngayon mag-check-in muna tayo. Tapos baka ipaiwan yung gamit natin. And then check natin kung ano yung pwede nating mapuntahan na kainan na pwede na lang i-suggest. Basta authentic food, ito try natin para isama natin sa vlog na to. This one. Okay. Wala pa ata guys sa system nila yung booking ko, pero nakapag-book ako ng 1 month ago. A few inches later. So yun, nakita na nila yung ating booking. Meron naman, naka-prepare naman yung The room still check. okay. Because check-in time 2 p.m. 2 p.m. Nakapag-check-in na tayo. Kinabahan ako kasi parang hindi nila makita kanina yung bookings ko. Naka-prepare pala doon. Meron na. And then, sabi, maghintay muna daw ako ng mga 30 minutes. 2 p.m. daw kasi yung pinaka-check-in. Tapos, wait lang daw ako ng mga 30 minutes. And then, check nila kung pwede tayo mag-early check-in as early as 11 a.m. Yung dinaanan natin, going here, grabe pala, nagka-traffic din talaga. Tapos yung mga daanan kasi nila, maliliit. Parang mga eskinita talaga. I took a nap dun sa flight natin. Siguro around 1.5 hours. Shoutout dun sa girlfriend ng katabi ko. Napaka-gaslaw yung parang mag-change lang siya ng position. Talaga yung pinakaupuan namin lahat, umuuga. Hindi ko alam kung nananadya. Dito lang ako nakatulog ng dire-diretso. Pero at least kahit paano parang naka-idip naman tayo. Naka-recharge tayo. Pero OA, yung talagang ganon. Talagang ginawa, no? Ganon na ganon, nakakaloka. So anyway,
Ayan, waiting na lang tayo guys na mag-check-in. Tapos, again, we will have, of course, a hotel tour and room tour. Pero that will be on another vlog na guys. And then, oh, welcome drinks. Yes. Pineapple juice. Powdered. Pero meron tayong complimentary drinks na pwedeng i-claim sa kanilang pool bar daw dito. Ang daming bagets, ang daming bata. Kasi nga may swimming pool, kids friendly itong hotel. By the way guys, yan, kwentuhan na lang tayo habang naghihintay. While we are on our way, going here sa accommodation, madami ako nakikitang Alpha Mart, Circle K, and then Mart na, as in Mart lang yung name nung convenience store. Tapos wala pa ako nakikitang 7-Eleven. Tapos ang daming spa, massage. Ano pa ng bata? Ayan. Pati bata, patulan. So anyway, sige, yun lang. Check natin guys, 30 minutes pa bago tayo makapag-check-in. Kung hindi naman, then lalabas tayo para maghanap ng pwedeng kainan dito. Meron mga prospect na ako na restaurant at saka mga shop na pwede natin puntahan. Pero sige, wait lang tayo, okay? See you later. Guys, singit ko lang pala, aside from custom declaration na kailangan yung i-fill out, may isa pa pala guys na kailangan gawin, which is yung tinatawag na Bali Tourist Levy or Levy. Ito yung parang travel tax papasok ng Bali, where need nyo magbayad ng around 550 pesos just to support their tourism. I would say na it's up to you guys if you want to get one or not, kasi hindi naman siya hinahanap, and I confirm as well sa group na sinalihan ko sa Facebook na hindi siya need i-present kahit kanino. But ito malaking but. Since nag-implement sila ng ganong rules na kailangan magbayad every tourist ng tourist levy, nagbayad na lang din ako guys just to respect their rules, hanapin man siya or hindi. So if ever guys you're kind enough to help Bali Tourism and willing to pay for the tourist levy, punta lang kayo sa lovebali.baligov.go.id. I'll put the links sa description below and I'll include it as well sa pinned comment. So once you're on the page, makikita nyo naman dyan yung reason kung bakit may need bayaran, which is to improve quality of service, safety and convenience of tourism, like to preserve Bali heritage, protect the nature of Bali, and so on. And makikita nyo rin yung amount dyan na 547.39 pesos. Click nyo lang yung pay tourist levy at next page is yung form na need yung pilapan. Lagay nyo lang yung inyong complete name, email address, passport number, and date of arrival, and then you can choose your preferred payment method. Syempre credit card yung ginamit natin, and click submit. Ito yung sample QR code na marireceive ninyo, and once you are done, screenshot nyo lang yan or save nyo sa photo album kasi again, hindi naman siya hinahanap. So guys, that's it for today's video. I hope may natutunan kayo, lalo na sa mga nagbabalak pumunta ng Bali, Indonesia for the first time at hindi nyo alam ang inyong gagawin. Just watch this video and sure na hindi kayo maliligaw. Enjoy life guys, more travel, more fun, and follow me as we discover the world one step at a time. See you on my next Bali vlog. Mama chup chup.